Simula pagkabata, hindi ko naranasan na maging masaya, ang magkaroon ng kompletong pamilya, at maramdaman kung papaano ba mahalin pabalik. Dahil simula nang mamatay ang mga magulang na siyang nag-aruga sa akin. Lansangan ako nanirahan ng halos 5 taon, bago ko makilala si Andoy. Nang makilala ko si Oliver at nabuo si Owen, ipinangako ko noon sa sarili kong mamahalin ko sila, at ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Kahit na maubos na ang para sa sarili ko, makita ko lang silang masaya, ay pakiramdam ko masayang-masaya na rin ako. Ngunit hanggang ngayon hindi ko man lang nakikitang masaya si Oliver, nang magsama kaming dalawa. Ginawa ko na ang lahat, ibinigay ko ang lahat ng makakaya ko, ngunit hindi iyon sapat. Ang dami kong ibinigay na pagkakataon sa kanya, at ang tagal na panahon akong naghintay na makita siyang ngumiti, kahit na isang beses lang. Gusto kong ibalik yung Oliver nang makilala ko siya. Yung Oliver na hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi, yung Oliver na walang lungkot at pagsisisi na nakikita sa kanyang mga mata, at yung Oliver na una kong minahal. Ngunit habang tumatagal ang pagsasama naming dalawa, unti-unti kong nalalaman na hindi ako ang babaeng para sa kanya, at hindi ako yung babaeng magpapasaya sa kanya. Tama nga siya, ako lang yung babaeng nag-take advantage, dahil lasing siya nang may mangyari sa amin, at mabuo ang anak namin. Hindi dapat ako yung nandito ngayon at kasama siya, kundi yung babaeng nilalaman ng kanyang puso, yung babaeng totoo niyang mahal. Mama, you look sad po. Napabalik ako sa realidad, nang tawagin ako ng anak ko. Napatingin ako rito at saka ako ngumiti sa kanya. Bakit naman ako malulungkot nak? Kasama kita ngayon at wala rin trabaho ang papa mo. Kaya masaya si mama dahil ipagluluto ko kayo ng masarap na pagkain, sabi ko at saka kinurot ang pisngi niya, pero hinawi lang niya iyon na ikinatawa niya. I'll help you. Umangat ang tingin ko, at ibinaling naman ang tingin kay Oliver. Nakatayo ito malapit sa pintuan ng kusina. Sabado ngayon at nag-request si Owen na magkaroon daw kami ng family day. Gusto niya na buong araw ay magkasama lang kaming lahat. Nalaman kasi niya na tuwing Sabado at Linggo, ay mayroong family bond ang mga kaibigan nito, kaya heto't gusto rin daw niyang magkaroon. Minsan lang siyang humiling sa amin, at wala kaming nagawa kundi ang payagan ito. Mabuti na lang dahil pumayag din si Oliver sa gusto ng anak nito. Me too po. I wanna help mama kasi si Aliana, she always help her lola sa kitchen. Tumungo na lang ako sa kanilang dalawa. Sinabi ko naman kung ano ang pwede nilang gawin, at ganadong-ganado si Owen, habang tumutulong ito sa pagluluto. Wala naman siyang ginagawa, dahil pinapatikim ko lang sa kanya ang niluluto ko, pero tuwang-tuwa na siya roon. Napatingin ako nang napasigaw si Oliver. Mabilis ko siyang nilapitan at kinuha ang kamay nitong nasugatan niya. Pinapahiwa ko kasi sa kanya ang patatas at, heto pati ata ang daliri niya'y gusto niyang hiwain. Hinela ko siya papalapit sa lababo, para hugasan ang kamay at daliri nitong nasugatan. Ayaw kasing tumigil ang pagdurugo, kahit na maliit lang naman yung sugat. Masakit ba? Tanong ko sa mahinahon at may pag-aalalang boses. Pinatay ko muna ang gripo, at saka ko tinignan ang kamay daliri nito. I heard Papa's voice po. What happened mama? Tanong ng kakapasok lang na si Owen. Galing kasi ito sa taas dahil may kukunin daw siya, at mayroon nga siyang dalang papel sa kanyang kamay nang bumalik ito. I'm okay. You can let go of my hands. Malayo iyan sa bituka. Narinig kong sabi ni Oliver, kaya ibinalik ko ang tingin sa kanya, at sa kamay nitong hanggang ngayon hawak-hawak ko pa rin. Mabilis ko itong nabitawan. Malayo sa bituka. Pero kung makasigaw, daig mo pa ang nangganganak na kambing, pagbibiro ko, ngunit masamang tingin lang ang natanggap kong sagot. Nagulat lang ako. Natawa ako ng mahina sa sagot niya, at saka siya tinalikuran. Okay, nagulat lang pala ang papa mo nak. Akala siguro niya sa kamay niya ay patatas, sabi ko habang bumabalik sa niluluto ko. Patapos na rin naman ito, at hinihintay ko na lang na kumulo. Fine. I heard. Natigilan ako saglit sa paghahalo ng niluluto ko. Dahil pakiramdam ko, may iba pang ibig sabihin para sa akin ang sinabi nito, ngunit agad kong iwinaksi sa isip ko iyon. Lagyan mo na lang ng band-aid yang sugat mo. Nasa cabinet sa taas ang first aid kit, sabi ko at saka itinuon na ang sarili sa niluluto kong ulam. Yeah, si mama concerned kay papa.
Pinatay ko ang stove nang tumili ang anak ko. Nilingon ko ito habang nakangiting nakatingin sa amin. Napansin ko si Oliver na nakatingin din kay Owen. May hawak na itong first aid kit sa kamay niya, na kinuha niya sa cabinet na nasa itaas lang ng lababo. Ikaw talagang bata ka. Ano ba iyang ipapakita mo? Kunwari ay pagtataray ko sa kanya, pero hindi naman siya natakot. Ipinakita lang nito ang hawak-hawak na papel. May nakaguhit doon gamit ang Crayola. 3 tao ang nandoon na magkakahawak ng mga kamay, at may nakasulat sa ibaba nito ng Mama, Owen, at Papa. I borrowed Aliana's colors po, then I drew this one. It's our family picture po, Anya. Napalingon ako kay Oliver, at nagulat ako dahil may nakita akong pagkaawa sa mga mata niya. Ako rin naman, naaawa ako kay Owen. Dahil may kompleto nga siyang pamilya, ngunit alam kong pakiramdam niya'y hindi siya buo. Hindi naranasan ng bata ang magkaroon ng isang masayang pamilya. Palagi kasi nitong nakikita na nag-aaway kami ng ama niya, palagi niyang naririnig ang sigawan naming dalawa, at palagi niya akong nakikita na umiiyak noon. Ni minsan ay hindi nito naranasan na lumabas kasama ako, at ang kanyang ama. Ni minsan ay hindi niya naranasan na magkaroon ng isang masayang birthday party, dahil noon ay 2 lang kaming nagbi-birthday. Busy kasi palagi si Andoy at pinapadalhan lang ang bata ng regalo, maging si Oliver ay minsan wala ito sa bahay, ngunit umuwi naman itong may regalo sa bata. Pero alam kong hindi iyon sapat para sa anak, gusto nito na magkaroon ng isang masayang pamilya, katulad ng mga kaibigan niya. Pwede ba kitang makausap? Pagtawag ko sa pansin ni Oliver na abala sa paghuhugas ng mga pinggan. Inihatid ko kasi muna si Owen sa kanyang kwarto, dahil gusto nitong matulog at pintulog ko na muna, bago ako bumalik dito. Hindi ko naman siya sinabihan na maghugas, dahil magmula nang ipakita ni Owen ang drawing nito'y hindi na ito nagsalita pa. If it's about the annulment na gusto mong mangyari, I don't want to talk to you Lucy. Nakakarindi ang tungkol. Tungkol kay Owen, sa anak natin Oliver. Gusto ko siyang magkaroon ng masayang pamilya, gusto kong paranas sa kanya ang bagay na hindi ko naranasan noon. Maari ba iyon? Pwedeng bang kahit sa maikling panahon lang Oliver, paranas naman natin sa bata ang isang buo, at masayang pamilya. Pinatay nito ang gripo sa lababo, at pinunasan naman niya ang kamay niya. Bago siya humarap ay isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Iyon ngiti na noon ko pa gustong makitang muli, iyong ngiti na may maputi at pantay-pantay na mga ngipin, at iyong ngiti na siyang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Can I also be your husband? And make you feel like you have one? Mama look, heart-shaped cookie. Napangiti ako sa ipinakita ni Owen sa akin. Hawak-hawak kasi nito ang heart-shaped cookie na siya ang gumawa. Isa to sa mga request niyang gawin sa araw na to, ang mag-bake raw kami ng cookies. Kaya kasama ko siya ngayon dito sa kusina, habang nagmamasa ng harina. Ang ama naman nito'y lumabas lang, dahil tinawagan daw siya ng kanyang boss. Tara, i-bake na natin. Sabi ko sa kanya nang matapos kaming dalawa. Tumango lang ito, at pinagtulungan na naming ilagay ang mga ginawa naming cookies sa isang tray, para lutuin na sa oven. Mabuti na lang dahil kompleto sa gamit itong kusina ng bahay. May iilang gamit sa pagluluto ang mayroon dito, ngunit wala sa dati naming bahay. Kaya nakakatuwang magluto, lalo pat kasama ko ang anak ko. Sa dati kasi naming bahay, ay hindi namin to nagagawa, hindi kami nabibigyan ng pagkakataon na magkasamang magluto. Dahil palagi akong nasa trabaho, habang kasama naman nito ang kanyang ama. Are you guys done? Tanong ng kakapasok pa lang na si Oliver sa kusina. Narinig kong tumawa si Owen sa tabi ko, nang makita nito ang ama. Kumunot ang noo ko, kaya naman itinuro na si Oliver na nasa tabi ng pinto. Nang makita ko ang ibig nitong sabihin, ay natawa rin ako dahil sa itsura ng kanyang ama. Bago ito lumabas kanina, ay tumutulong din ito sa pagmamasa ng harina, kaya ang mukha nito'y may harina. What? Bakit kayo tumatawa? Aniya habang papalapit sa pwesto namin, kaya mas naging visible yung mga harinang nagkalat sa kanyang mukha. At, mas lalong lumakas ang bungisngis ni Owen sa tabi. Dahan-dahan kong itinuro ang mukha niya, habang pinipigilan ko ang pagngisi. Ayaw ko kasing baka magalit ito, dahil tinatawanan ko siya. Gusto ko na buong maghapon ay masaya lang dapat kami.
Ayaw kong masira ang araw na to, dahil lang sa hindi maganda ang samahan naming dalawa. You have flour on your face po papa. Pagkatapos sabihin iyon ni Owen, ay nagmadaling lumapit si Oliver sa may salamin dito sa kusina, at nang makita nito ang kanyang mukha, ay humarap siya sa amin na nakakunot ang noo. Why didn't you tell me, young man? Nakipag-video call ako sa boss kung may flour sa mukha. Kasi po papa, you're in a hurry po kanina, kaya hindi ko na po nasabi. Mama, we'll clean it na lang for you. Natigilan ako sa sinabi ng anak ko, at napatingin kay Oliver. Biglang nagtama ang mga mata naming dalawa, kaya mabilis akong umiwas. Lumapit ako sa isang cabinet na pinaglalagyan ko ng table napkin. Wala kasi akong mahanap na pamunas, kaya ito na lang ipampupunas niya sa mukha niya. At sandali, hindi ibig sabihin na kukuha ako ng pamunas, ay ako na ang magpupunas sa madumi niyang mukha. Malapit lang ang pwesto ko sa cabinet, kaya ako na ang kukuha para ibigay sa kanya. Ito pamunas. Panasan mo na yang mukha mo, dahil nagmumukha kang cookies, sabi ko sabay abot sa kanya, nang kinuha kong table napkin. Naglakad naman ito papalapit sa akin, ngunit hindi niya kinuha ang hawak ko, bagkus ay ipinuwesto niya sa harapan ko ang kanyang mukha. Clean it for me. I can't see it. Anito habang unti-unting gumuguhit ang ngisi sa kanyang labi. Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko, dahil sa biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pumayag siya sa gusto ng anak niya. Samantalang noon ay kahit magtabi lang kaming dalawa, ay masama na siyang nakatingin sa akin. Bilasan mo na Lucy. Our son is looking. Bumalik ako sa realidad, at dahan-dahan na nilapit ang pamunas sa kanyang mukha. Wala akong nagawa kundi ang sundin ang gusto ng anak namin. Ang panasan ang mukha ng ama nitong kanina pa nakangisi sa harapan ko. Ang bilis mong mahulog sa mga bitag niya Lucy. Huwag kang papaloko, dahil ang lahat ng ito'y palabas lang. Ayan, malinis na. At saka bakit hindi ka na lang maghilamos? It's our son's request Lucy. Tapos mo na rin naman, bakit ngayon mo pa sinabi yan? Di ba ginagawa mo rin sa akin to, kapag umuuwi ako ng lasing? Pinaikutan ko siya ng mga mata at saka tinalikuran. Akala ko'y hindi nito nararamdaman ang ginagawa kong pagpunas, at pagpapalit sa kanya ng damit sa tuwing umuuwi siya ng lasing noon. Ginagawa ko lang naman yun, dahil asawa niya ako at umaasang sa pamamagitan noon, ay alam nitong may taong kahit pagod sa trabaho, ay kaya pa rin siyang alagaan. Gusto kong iparamdam sa kanya na palagi lang akong nasa tabi niya noon. Buong maghapon ay magkasama lang kaming tatlo sa bahay, at napapansin ko ang tila pagiging close ng dalawa sa isa't isa. Palagi naman kasi silang magkasama noon sa bahay, sa tuwing nasa palengke ako para magtinda. Pero hindi naman sila madalas na mag-usap dahil mailap din sa kanya si Owen. Talaga po, Papa, are we going to the beach tomorrow? Nagsisigaw si Owen nang tumungo ang ama nito. Sinabi kasi ni Oliver na pupunta kami sa dalampasigan bukas, dahil linggo bukas at wala pa rin siyang pasok. Malapit lang naman ang dagat dito, ngunit hindi ko pinapayagan na pumunta roon ang bata, dahil hindi natatanaw yun dito. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Kaya hanggang sa mga kapitbahay lang pwede siya pumupunta. Kahit na matagal na tong nagsasabi na gusto niya raw maligo sa dagat. Yehey! Teach me how to swim po, sabi niya nang ibaling naman nito ang tingin sa akin. Nakaupo siya katabi ng ama rito sa sala, habang may hawak na cookies sa magkabila nitong kamay. Napangiti ako, hindi kasi ako marunong lumangoy nak. Baka pareho lang tayong malulunod, kapag tinuruan pa kita. Gusto mo ba yun? Tanong ko at tumawa ng mahina. Ngunit agad din akong natigil, dahil napansin kong nakatingin sa akin si Oliver. Then, tumingin si Owen sa ama na nakaupo sa tabi nito. Papa will teach us po. I know he's good at swimming, because I saw his pictures in his phone po. Nasa beach sila, pagkukwento nito. Hindi ko masyadong kilala si Oliver. Kung paano ko nalaman ang pangalan nito, ay dahil lang sa narinig kong pagtawag sa kanya ng kaibigan niya. Hindi ko alam ang mga ayaw nito at mga gusto niya. Tanging ang alam ko lang, ay ayaw niya sa akin, sa mga ginagawa ko at sa buong pagkatao ko ay ayaw niya. Kakatapos ko lang maligo nang saktong magbukas ang pinto ng kwarto.
Pumasok doon si Oliver na nakasuot lang ng maikling shorts, at walang suot na pang-itaas. Habang ako'y nakasuot na ng damit pang tulog, nang lumabas ako ng banyo. Bakit ka nakahubad? Kinakabahan kong tanong, habang nakatingin sa kanya. Hindi ko magawang ibaba pa ang tingin ko, dahil sa hubad niyang katawan. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi maganda ang katawan ni Oliver. Kahit na madalas itong magsuot ng damit, dahil ayaw niyang ipakita ito sa akin. Nahahalata pa rin ang hubog nito sa suot na manipis na mga t-shirt. At ngayoy nakabalandre sa harapan ko ang bubad niyang katawan. Isang magandang Adonis ang nakatayo sa harapan ng nakasaradong pinto, at sumisigaw ang mga pandesal nito sa katawan. Mainit ang panahon, Lucy. Anong gusto mong gawin ko? Magsuot ng sweater habang natutulog. Masungit niyang sabi, at saka ito naglakad papunta sa kama at doon naupo sa gilid nito. Hindi lang ako sanay na nakahubad ka. Kahit nga na mainit ang panahon noon, ay naka-t-shirt ka pa rin, pag-amin ko. Naglakad na rin ako papalapit sa kama, sa kabila ako pumunta kung saan nakaharap ako sa bintana. Why you don't like it? Mas gusto mo ba yung naka-t-shirt ako? Hindi ko pinansin ang sinabi nito. Matulog ka na. Wala na rito si Owen para magpakitang gilas ka. Pwede mo nang ilabas ang totoong ugali mo, dahil tayong dalawa na lang. Nahiga ako sa kama, at agad na tumalikod sa kanya. I can't go with you tomorrow. Naimulat ko ang mga mata ko sa sinabi nito. Dahan-dahan akong tumagilid papaharap sa kanya. Nakaupo pa rin ito sa gilid ng kama, habang nakatalikod sa akin, ngunit nang maramdaman siguro nito ang paggalaw ko'y humarap din siya sa pwesto ko. Paaasahin mo ba si Owen? Tanong ko. Hindi mo na pala kailangan na sagutin, dahil noon pa man ay pinapaasa mo na ang bata. Huwag kang mag-alala, dahil ipapaliwanag ko sa kanya dahil ayaw kong. Stop it. May diin itong sabi na ikinatigil ko. Ito na yung Oliver na kilala ko, yung Oliver na masamang nakatingin sa akin, at malaki ang galit sa akin. Ayokong marinig pa sa'yo yan. Huwag mo ipamuka sa akin ang pagiging walang kwentang ama, because you don't know my sacrifices, Lucy. Bumangon ako sa pagkakahiga, at nakipagtitigan sa kanya. Masama pa rin itong nakatingin sa akin, ngunit hindi ako nagpatinag. Hindi ko ipinapamukha sa yung wala kang kwentang ama. Ang gusto ko lang ipaintindi sa iyo, sana marunong kang tumupad sa mga pangako. Hindi ka makakapunta dahil ano? Dahil makikipagkita ka sa boss mo bukas. Tumawa ako at mabilis na pinunasan ang luhang hindi ko maintindihan, kung bakit biglang lamandes sa lapastangan kong mga mata. Alam kong tanga ako dahil minahal ko ang katulad mo, pero hindi ako bobo. Marunong akong umintindi na hindi naman talaga trabaho ang pinunta natin dito. Kasi nandito siya, Oliver. Nandito yung babaeng mahal mo. Alam kong hindi trabaho ang pinunta namin dito. Dahil nakita ko siya kahapon nang umuwi ito, inihatid siya ng babaeng yun. Ayoko lang sabihin sa kanya, dahil ayaw kong pag-awayan namin yun. Wala rin akong karapatang magalit, dahil sino ba ako? Ina lang ako ng anak niya, at kahit bali-baliktarin ko man ang mundo, hindi ako yung babaeng mahal niya, hindi ako yung babaeng matagal na niyang pinapangarap. Yung babaeng gusto niyang bigyan ng magarbong kasal. Ako lang yung babaeng nabuntis niya, at sumira sa mga pangarap niya.